easy go. Okay, game. So, another problem tayo. Ito ay under pa rin ang compound interest, pero papracticein natin yung pag-drawing ng cash flow diagram. So, pwede rin makikita mo rin yung mga ganitong type of problem sa under siya ng topic ng equivalent values. Yun ba yun? Yun. Pero no need na aral-aralin mo pa yun kasi as long as marunong kang mag cash flow diagram and alam mo yung formula ng compound interest, paano ginagamit, so kaya mo tong ma-solve. Dito natin i-explain yung mga additional principles na di pa na-discuss sa mga previous problems. So, ito, yung problem, what is the present value of payments? Ito yung payments, 1,000 for now. So, meaning at period 0 yon. 2,000 at the end of first year. 3,000 at the end of second year. 4,000 at the end of third year. And 5,000 at the end of the fourth year. If money worth 10% compounded annually. Ngayon, dun pa lang sa payment, may mapapansin ka. Nag-i-increase ng 1K, 1,000. Actually, kung memorize mo pa yung formula sa arithmetic gradient, solvable itong problem ito kasi yung payment is a type of arithmetic gradient. Pero since wala pa naman tayong dinidiscuss about doon, hindi ko isusulat yung solution using that formula. Pero kaya mo siyang isolve using barbaric solution. Yun yung pang compound interest lang yung gagamitin mong formula. Kaya nga kahit na hindi mo memorize yung mga formulas sa gradient, sa annuity, pag dumating na tayo sa annuity, as long as marunong kang gumamit ng compound interest formula, kaya mong ma-solve yung mga complex problems. Medyo tatagal nga lang kasi ngayong yung mga derived formula is diniderive na yon para maging mabilis ang solution natin. So, for this problem, lista natin yung I. Kasi ito, sabi nga natin, ang binabantayan natin lagi yung I. Kasi dito nalilito yung karamihan. Yung I dyan, which is R. Siyempre, nominal muna ako siya i-define. 10% compounded annually. Since ang default is per year, may mapapansin ka, consistent ang unit ng numerator and denominator. So, ibig sabihin, ito na rin mismo yung I na ilalagay ko sa formula ng compound interest. So, wala nang conversion na mangyayari. Ang gagawin natin next is i-illustrate natin yung mga pera dun sa cash flow diagram. So, gawa tayo ng time scale, time frame. Hanggang kailan ka ba magbabayad? So, ang pinakadulong payment is 5,000 at the end of the fourth year. Meaning, 4 na periods yung ilalagay natin. So, period 0 ako mag-start. First year, so period 1 yon. Second year, so second period. Third year, so third period. And fourth year, so fourth period. Then, ilalagay natin yung mga pera. Since payment yan, so kung titignan ko yung point of view ko, as ako yan, ako yung tao na nagbibigay ng payment, palabas yun sa akin. So, ilalagay ko siya sa taas. Outflow, kumbaga, outflow. Fluid mechanics na. Cash outflow. Tama, cash outflow. Nagalo-halo sa utak ko. Minsan kasi yun ang ginagawa ko pagka dry na ako sa math. So, babasahin mo minsan sa fluid mechanics. Sige, never mind. Sabi dyan, yung first payment is 1,000 now. Meaning, sa period 0 yun. 1,000 dito. Tapos, 2,000 at the end of first year. So, ito yung first year. So, 2,000 ito. Then, 3,000 at the end of second year. So, 3,000 naman dito. Tapos, 4,000 at the end of third year. So, 4,000 naman dito. Then, 5,000 at the end of fourth year. Ayan. So, yun na. Ito na mismo yung cash flow diagram na binabanggit sa problem. Then, magsusolve na tayo, Baba natin ng kaunti. Dito. Ayan. Ngayon, ang tinatanong sa atin is, what is the present value? So, kumbaga, lahat ng pera dyan is dadalhin ko sa present time, which is sa period 0. So,
So, ganito ang ginagawa natin dyan. Pwede mo siyang i-diretsahan na sa equation, pero i-illustrate natin kung ano yung nangyayari. Parang ganito. Lahat ng pera is patatakbuhin natin sa period 0 dito, sa present time. So, ibig sabihin itong 4,000 na to is patatakbuhin natin papunta doon sa present time. So, gawa tayo ng linya para straight. Ayan. Tapos next, ito rin yung 4,000. Uy, parang dalawa yung 4,000. This is 5,000. Sorry. This is 5. Uy. This is 5,000. Ayan, this is 5,000. Ngayon, ito patatakbuhin ko rin to sa present time. So, meaning, meron ka ulit dito. Ayan. Ito patatakbuhin ko rin sa present time. So, patatakbuhin din natin ito. Tapos ito. Ano to? So, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Uy, yung 0 pala yun ng 5,000. Sabi na. Naiwan sa pag-copy. So, ito, patatakbuhin ko rin to sa present time. Yan, sa lahat ng yan, patatakbuhin natin. Lagyan ko lang ng mga arrowheads. Yan. Yeah. Tapos ito, yung 1,000, no need na. Kasi nandiyan na mismo sa present time eh. So, kumbaga, lahat ng pera na pinatakbo mo sa present is i-equate natin dito sa total present worth nila. So, paano yun? Pwede mo siyang ganito. Pwede mong balikan yung formula na F is equal to P times 1 plus I raised to N. Kapag ka future pala yung kinukuha mo, yung N dito is positive. Pero tignan mo pagka present, so magiging F over 1 plus I, binaba ko lang yung compound 1 plus I raised to N. So, matitira si P. Or, yung P pala is equal sa 1 plus I raised to negative N. So, ibig sabihin, kung ang pera mo is papupuntahin mo sa present time, basta pabalik, backward, ang magiging exponent ng N is negative. Pero yung N, nakadepende yan kung ilang beses ka nag-move backward. So, magbibilang tayo. Ibig sabihin pala dito, pagdating sa 5,000, ang value nito is 5,000. Sorry, may kulang ako dito. F, yan. So, yun yung 5,000 sa unang payment, sa unang pera na tinitignan ko. So, 5,000, tapos 1 plus I raised to ilang beses kang bumalik. So, 1, 2, 3, 4. So, meaning, yung N is 4. Pero, since papunta sa present time, negative 4. Pagdating sa 4,000 dito, obvious na, no? So, ang ilusulat ko dito is 4,000, then 1 plus I. So, 3 beses kang bumalik. So, negative 3. Pagdating dito, 2,000. So, ang isusulat ko is 2,000. Ay, sorry, may 3,000 pa pala. So, 3,000. Pinakasya, dito na lang. 3,000. 1 plus I raised to negative 2 na ito. Then, dito 2,000. 1 plus I raised to negative 1. Pagdating dito sa 1,000, dito, 1,000, 1 plus I, maglalagay pa dyan 1 plus I raised to negative 0. So, ano yun? Pagka raised to 0 lang naman is same pa rin yung magiging value natin. Ano? So, kunin ko lang yung calculator ko kasi magko-compute tayo dito ng mahaba-haba.
Ayan, so ready lang natin yung calcu natin. So parang ganito. Lahat ng pera na nasa present time is i-equate natin sa P. So magiging P, ayusin na natin, magiging P is equal to, unahin natin yung pinaka nasa taas, 5,000, 1 plus, ano yung I? Yung I ay 10%, so in decimal, 0.10 raised to negative 4. Next, pababa tayo. Pababa tayo dito. Dito, tapos last ito. So, next is 4,000. 1 plus, yung I is 0.10 raised to negative 3. Next, in line, 3,000 times 1 plus I, 0.10 raised to negative 2. Next one, 2,000 times 1 plus I, 0.10 raised to negative 1. Then lastly, yung 1,000, ito yung sinasabi ko, 1 plus I pa rin yan, raised to negative 0. So since 0 yan, kahit di mo na yan isulat, so 1,000 lang kasi nasa present time naman siya, hindi na siya gagalaw pa. So calculating this, so compute natin, 5,000. Yan, 1.10 lang yung nasa loob ng parenthesis eh. So pwede mong i-type 1.10 plus 4k, 1.10, then 3k, 1.10, 2k, 1.10, then 1k. So ang lalabas dito is 11,717.85 pesos. So ito na yung magiging final answer natin. Ito na yung magiging final answer natin for this problem. Paano ba? Tanong, paano kung ang tinatanong is the future amount? Ibig sabihin baliktad. Lahat ng pera is papupuntahin natin doon sa kung ano mang period yung tinatanong. So, hanggang halimbawa sa period 4, lahat ng pera patatakbuhin mapunta doon. So, this time, positive na yung period na ilalagay natin. So, yun lang yung difference, ano? So, yun yung difference pagka future amount yung tinanong. Another question, paano kung ang tinanong, what is the amount of money at period 2 at second year? So, lahat ng pera. So, kung itong 2,000 papunta, and 1,000 papunta sila sa future, meaning yung n noon is positive. Pero lahat ng pera like 4,000, 5,000, pabalik. So, papunta sa present time. So, ang period nun is negative. Yun naman yung magiging difference.